Dinala siya pero di namin alam saan. Kailangan namin ng tulong mo. Ang pagkawala ni Nancy Guthrie, mula sa naiulat na alitan sa FBI hanggang sa mga paratang na mali ang paghawak ng ebidensya ng isang sheriff sa maliit na bayan. Isa ito sa pinaka nakakalitong kaso kamakailan. Isiniwalat na ng sheriff ng Pima County ang lahat at tatalakayin natin ang mga pasabog. Ito ang scandal mula sa Law and Crime. Ako si Sierra Gillespie. Mahigit 100 araw na mula nang tila biglang naglaho si Nancy Guthrie. Mula sa malayo parang wala pa ring nangyayari sa paghanap. Pero ayon sa sheriff na namumuno sa investigasyon, hindi raw yon ang kaso. Sabi niya, aktibo pa rin ang investigasyon. At ngayon, isisiwalat na niya ang lahat. Mula sa panlahok ng FBI, pagkuha ng DNA swabs, hanggang sa libo-libong video na kailangang suriin ayon sa sheriff. Pinag-uusapan natin ang estado ng investigasyon, mga bagong detalye, at kung kailan aasahan ang mga sagot. Alam mo na ang kwento. Si Nancy Guthrie, 84 ina ni Savannah Guthrie ng Today Show, ay huling nakita noong Enero 31 sa kanilang bahay sa Tucson, Arizona. Lumabas si Nancy para maghapunan, kasama ang manugang at anak na babae, tapos bumalik sila sa bahay. Kinabukasan, nang hindi dumating si Nancy sa simbahan, nag-alala ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Doon na iniulat na nawawala si Nancy. At mula noon, maraming impormasyon na ang lumabas. Tulad ng ngayon ay notorious na video mula sa security camera na kuha sa labas ng bahay ni Nancy at isang guwantes na natagpuan malapit doon. Pero kahit na may mga tila matibay na lead na ito, hindi pa rin natin alam kung ano ang nangyari kay Nancy o kung nasaan siya. Dito pumasok ang sheriff ng Pima County. Ngayon, ang aming booking team dito sa Law and Crime ay nakipag-ugnayan sa kanya, umaasang makapanayam siya ng harapan at matanong siya ng lahat ng mga tanong naming gustong-gusto naming malaman ang sagot. Wala pa kaming sagot pero alam namin kinausap niya ang People Magazine ng eksklusibo. Sinabi niya sa kanila, at ito ay sipe, may pagkadismaya dahil gusto ng mga tao na malaman pero katulad ng ito ng ibang kaso. Minsan, nasosolusyonan mo ito sa loob ng ilang oras o araw. Minsan naman, tumatagal talaga. Paulit-ulit kong sinasabi, team ko ang makakalutas nito. 100% ang tiwala ko sa kanila. Pero ang tanong, paano nila ito malulutas? Ayon sa sheriff, patuloy pa ring tumatanggap ng maraming tulong mula sa publiko ang kanyang team. Sabi niya, sa ngayon, ang focus namin ay sa mga tip, lead, at ebidensyang nasa harap namin. Digital, ang mga footage mula sa kamera, pati na rin ang mga biological na ebidensya tulad ng DNA at mga ganitong klase ng bagay. At ito ay madalas namin nakikita sa halos lahat ng aming mga kaso. May mga security camera at CCTV kahit saan. At maraming tao ang may Ring o NES camera sa labas ng kanilang mga bahay. At lahat ng ebidensyang iyon ay talagang maganda, pero maaari rin itong nakakalula. Balik tayo kay sheriff, sabi niya, libu-libong video mula sa intersection at ring camera ang kailangan naming itala. Lahat ng puting truck at pulang sedan ay nandito. Ayusin mo ito para kapag may nahanap ng suspect at si John Doe pala yun, nakuha na natin siya. Ngayon, tatanungin natin, ano pa ang alam natin kay John Doe? Para matukoy ang suspect, sabi ng sheriff, gumagawa ang team niya ng digital na mapa at pagkatapos ay binabalikan ng paurong ang mga detalye para matukoy ang suspect na paghahambingan ng lahat ng iyon. Nagmamaneho siya ng puting truck. May puting truck ba ron nung panahong yon? Si John Doe ay may ganitong cellphone number. Babalikan mo ang mga ebidensyang nakuha noon para subukang patibayin ang kaso mo. Pero bukod pa sa lahat ng digital na ebidensya, gaya ng ring camera o ebidensya mula sa cellphone, meron ding DNA. At gaya ng naiulat na namin dito sa Law and Crime, nung umpisa pa lang ay nakakita na ng dugo ang mga investigador sa pinangyarihan ng krimen. Kalaunan, nalaman na dugo ni Nancy yun, pero may ibang DNA ring natagpuan sa pinangyarihan, pero hindi pa naiugnay sa sinumang suspect. Sinabi ng sheriff sa People Magazine at, quote, alam ko na may DNA tayo na hindi pa natin alam kung sino ang nag-iwan o nagbigay, pero sa tingin ko ay papalapit na sila sa pagtukoy kung sino yon. Magkakaproblema lang tayo kapag sinabi ng mga laboratorio na wala na silang magagawa at magiging cold case nito. Pero ngayon, hindi pa nila yon sinasabi. Malaking kritisismo ito na hinarap ng sheriff dahil di umanay di maayos ang paghawak sa ebidensya. Sa panayam sa People Magazine, itinanggi niya ang issue tungkol sa paghahanap. Anya, agad nilang sinimulan hanapin ang eroplano at may nakita silang dugo.
Sinuri ng search and rescue ang lugar at napansing kahina-hinala ito. Ginawa nila ang nararapat. May mga ulat din tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng lokal na kapulisan, ibig sabihin ay ang Pima County Sheriff's Department, at ng mga federal na investigador, ibig sabihin ay ang FBI. Kamakailan, lumabas si FBI Director Kash Patel sa Hangout with Sean Hannity podcast at sinabing, ang sinasabi naming mga taga-FBI ay, hey, nandito kami para tumulong. Anong kailangan ninyo? Ano ang pwede naming gawin? Sa 4 na araw, hindi kami pinayagan sumali sa investigasyon, pero itinatani ng sheriff ang lahat ng ito. Sabi niya, may karapatan si Director Patel sa opinyon niya, pero mula umpisa pa lang, kasama na namin ang FBI at maganda ang ugnayan namin. Ayon sa sheriff, tuloy ang pagsisikap ng mga investigador ng estado at federal. Wala siyang binigay na detalye na tatalakayin sa panayam ngayon. Manatili kayo para dyan. Nabanggit ng sheriff ang pressure sa sitwasyon. Sabi niya ayaw ng sinuman magkamali ng pag-aresto o maling pagbintangan ang tao. Balang araw, maaring may isang tao sa korte na karapat-dapat sa patas at walang kinikilingang paglilitis. Makukuha lang ito sa patas at walang kinikilingang investigasyon, pero sa ngayon, pakiramdam namin ay malayo pa rin kami sa sagot. Binanggit ng sheriff pati ang hirap ng Camilla Guthrie. Aniya, frustrado ang publiko. Para sa pamilya Guthrie, bawat segundo ay parang 100 araw dahil hindi nila alam ang nangyayari. Mahalaga na magpatuloy tayong maingat para maiwasan ang pagkakamali, maling akusasyon o maling pag-aresto. Huwag din nating kalimutan ang kasikatan sa likod ng kasong ito. Milyon-milyong Amerikano ang regular na nagsisimula ng araw kasama si Savannah Guthrie sa kanilang mga kusina. Ibig kong sabihin, sinisimula nila ang kanilang araw sa Today Show. At para sa sariling ina niya na mawala, napakalaki ng publicity ng kasong ito na nawawalang tao. Ganun din ang mga alegasyon ng paghingi ng ransom na mismong ang mga Guthrie ay tinugunan sa mga post nila sa social media. Narinig din namin ang mga ulat tungkol sa isang liham na humihingi ng ransom sa media. Bilang isang pamilya, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Handa kaming makipag-usap. Gayunpaman, nabububay tayo sa isang mundo kung saan madaling manipulahin ang mga boses at larawan. Kailangan naming makasiguro na siya ay buhay at nasa inyo siya. Gusto naming marinig mula sa inyo at handa kaming makinig. Pakiusap, makipag-ugnayan kayo sa amin. Ayon kay Savannah Guthrie, bukas niyang sinabi na maraming ransom demands ang natanggap ng kanyang pamilya, pero 2 lang ang posibleng totoo. Sinabi niya kamakailan sa kanyang paglabas sa Today Show at ito ang kanyang sinabi. Well, patuloy pa rin ang investigasyon at ang mga tao ay walang tigil na nagtatrabaho, walang tigil talaga, at nakikita namin yon. Pero kailangan namin ng mga sagot. Hindi kami magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi namin nalalaman ang katotohanan. Mula nung mawala si Nancy, iniulat ng FBI na nakatanggap sila ng hindi bababa sa 13,000 na mga tip. Simula noon, ayon sa huling panayam ng sheriff, hindi pa rin tumitigil ang mga tip na natatanggap nila. Sinabi niya, patuloy pa rin kaming nakakatanggap ng mga tawag, patuloy pa rin kaming nakakatanggap ng mga tip. Kahit daling pa kagabi ang tip, 102 araw na ang nakalipas dahil baka may tumawag na nagsabing may kahina-hinalang tao sa kapitbahayang ito. Sinasabi namin sa mga tao sa Pima County, kung may kahina-hinalang makita kayo, tawagan kami. Sumagot na ang sheriff sa ilang tanong, pero marami pa rin akong gustong malaman. Nasaan na si Nancy? Ipakilala na natin ang panauhin para magtanong. Ang tanong na yan at iba pa, siya si retired police sergeant Troy Hillman, may akda ng Chasing Down the Zombie Hunter, ang totoong kwento ng isang accountant mula maliit na bayan, isang elite na grupong detective at ang pinaka-nakakatakot na cold case sa Arizona. Tulad ng narinig mo, si Troy ay galing Arizona kung saan lahat ito nangyayari. Troy, masaya akong makita ka. Salamat sa pagdalo sa skandal. At magsimula tayo sa pinakabagong impormasyon. Ang katotohanan lumabas na ang sheriff at nagbunyag ng ilang malalaking balita sa kanyang eksklusibong panayam sa People Magazine. Ano ang mga pinakamalaking natutunan mo mula sa panayam na yon? Nakaka-interest yun. Sa tingin ko, panahon na para sa anumang update man lang. Lagpas na sa 100 araw ang lumipas. Kaya sa tingin ko, responsibilidad niya na magsalita kahit papaano. Pero sa totoo lang, binalikan lang niya yung mga parehong paksa na natalakay na niya dati. Tulad ng, alam mo na, patuloy pa rin nilang nire-review ang mga video evidence. Tinitingnan pa rin nilang DNA. Patuloy pa rin nilang sinusuri ang mga tips. Para sa akin, may ilang piraso ng posibleng bagong impormasyon
Pero sa totoo lang, wala naman talagang marami. Parang sinasabi nila na, oy, hindi pa namin nakakalimutan ito. Nagtatrabaho kami. Alam mo, matagal talagang suriin lahat ng impormasyon. Oh, mahirap talaga. Alanganin siya kasi lahat gusto ng sagot. Siyempre, ang pamilya Guthrie ang pinakauna at pinakamahalaga. Pero buong Amerika at baka pati ibang bahagi ng mundo ay sumusubaybay at iniisip na matatapos agad ito. Tulad ng sabi mo, mahigit 100 araw na mula nang mangyari ito. Sa panayam kay Sheriff, sinabi niya, malulutas ng team ko ito. Sinabi ko na yan simula pa noong una. Kumpiyansa akong malulutas namin ito. Para sa akin, may kumpiyansa siya, pero sobra na ba kung sabihin niyang, malapit na tayo, malulutas natin ito? Ano tingin mo? Palagi kong paalala sa mga pamilyang kausap ko, huwag mawala ng pag-asa. Alam mo, may mga bagong pagunlad, mga bagong teknik. Ang kailangan mo lang ay isang maliit na piraso ng impormasyon na magtuturo sa iyo sa tamang direksyon at pagkatapos ay pwedeng mabuksan ang buong kaso at malutas mo ito. Kaya huwag kang susuko. Sana kapag isinama niya ang team niya, pati na rin ang mga federal na otoridad. Kasi alam ko, may hindi pagkakaunawaan na yon sa lokal at federal. May nasabi na rin. Kaya alam mo, sa tingin ko, oo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi pa ito tinatawag na cold case sa ngayon. Patuloy mo lang hanapin ang impormasyon at tuklasin ang nawawalang piraso ng puzzle. Nandoon lang yon sa mga impormasyong iyan. Oh, ibig kong sabihin hindi mo talaga alam kung anong magiging dahilan na magpapasimula talaga ng lahat. Sige, alam mo parang domino effect talaga na isang maliit na tip lang ang magdadala sa iba pang mga bagay at bigla na lang meron na tayong mga pinaghihinalaan. Kaya tama ka sa pagsasabing huwag kailanman mawalan ng pag-asa. Patuloy pa rin nilang iniimbestigahan ito. Pero may isang bagay ka ring nabanggit na medyo interesante ito. Dito sa kasong ito, nagkaroon ng alitan gaya ng tawag mo sa pagitan ng lokal, ibig sabihin ang Pima County Sheriff's Department, at ng federal, nang ibig sabihin ay ang FBI dito. Sige, balikan lang natin ito. Mahilig ako sa Criminal Minds. Isa sa paborito kong palabas tungkol sa Behavioral Analysis Unit ng FBI. At palagi nilang sinasabi sa palabas na kailangan muna silang imbitahan ng mga lokal na otoridad. Totoo ba yon? Dapat pang imbitahin ng Pima County Sheriff's Department ang mga federal sa kasong ito. Ayon sa FBI Director, handa na kaming tumulong pero 4 na araw kaming hindi pinayagan ng Pima County. Samantalang, sabi ng Pima County Sheriff, kasama na raw namin sila mula simula. Mahabang tanong, kailangan ba silang imbitahan ang FBI? Magandang tanong yan. Mahirap sagutin, pero technical, nasa jurisdiction nila based sa nalalaman nila nun. Ang sheriff ng county ang namahala at nag-imbestiga. Kung may direktang ebidensya na ang suspect o biktima ay tumawid ng hangganan ng estado, doon lang pwedeng makialam ang FBI. At meron ding, alam mo na, kung mukhang pamdukot ito, ang FBI magkakaroon ng jurisdiction. Kadalasan, ito ay parang pagkakaunawaan. Alam mo, nandun ang FBI para magbigay ng mga rekurso tulad ng kanilang mga laboratorio, mga digital forensic expert, at ang BAU na binanggit mo na papasok. Sa simula, kakaiba ang unang mga araw kasi nagsimula lang ito bilang nawawalang tao pero humantong ito sa pagkakatuklas ng dugo. May ebidensya na hindi lang siya nawala, kundi dinukot siya. Dito nagumpisang lumabas ang mga pangyayari. Kaya, alam mo, malamang ang katotohanan ay nasa gitna, alam mo, sa pagitan ng bawat panig. Pero sa kasamaang palad, may ilang may papatupad ng batas na may ego at nakikialam. Kaya. Minsan, alam mo, nakaka-apekto talaga yon. Mahirap talaga kasi, gaya ng sabi mo, nung simula pa lang, iniisip ng marami na isa lang itong 84 taong gulang na babae. May tinatawag pa yung silver alert dito sa bansa para sa mga taong may dementia o Alzheimer's. Nakita na natin minsan na naliligaw, nalilito, o nakakaranas sila ng pagkalito pagsapit ng gabi. Kaya nung una, inisip ng lahat kung may dementia o sakit siya. Sabi ng sheriff, hindi, matalino siya at walang kinalaman doon. Nagsalita si Savannah Guthrie at ang kanyang pamilya at sinabi nila, hindi, alam mo, talagang matalas ang isip niya, parang sinabi nilang matalim siya at wala itong kinalaman doon. At tama ka, nakita natin ang dugo. Nakita natin sa ring camera ang video, kaya naiintindihan ko kung bakit gustong malaman ng FBI at lokal na pulisya ang sagot. Pero gaya ng sinabi mo, may mga ego na sangkot dito sa lahat ng ito. Bukod pa rito, maraming puna ang natatanggap ng sheriff ng Pima County dahil tanong ng mga tao, bakit ang tagal? Lagpas 100 araw na ang lumipas. Hindi ba handa ang taong ito para sa lahat ng ito?
Maliit lang ang bayan ng Tucson. Alam mo yon, parang hindi siya handa para sa ganitong pambansang manhunt na sitwasyon. Ano bang opinion mo tungkol dito? Hindi ko sinisisi. Alam kong mahirap ang laban na ito. Para sa akin, kitang-kita kung gusto niyang mahanap si Nancy at ginagawa niya ang lahat. Ano masasabi mo sa mga natanggap niyang batikos? Sa tingin ko, nailagay siya sa mahirap na sitwasyon mula pa lang sa simula. Alam mo, kung ako yon, malamang ay pampubliko, mga information officer na mas sanay magsalita sa media, ang dapat na sumasaklaw sa mas detalyado o mas alimuot na bahagi ng investigasyon. Siguro, pangkalahatan lang sinabi ko kung ako si sheriff, pero opinion ko lang yan. Sa tingin ko, sinusubukan niya talaga at mabuting tao siya na nagbibigay ng impormasyon sa abot na makakaya. Sa tingin ko nung una, baka sobra siya naglabas ng impormasyon dahil may balanse dyan. Ayaw mo maglabas ng sobra, baka mapunta ang investigasyon sa di mo gustong direksyon. Para sa akin, parang paglalakad sa alambre ito dahil sinusubukan mong magbigay ng impormasyon sa komunidad. Maraming influencer at iba't ibang social media. May mga internet sleuth na gustong tuklasin ito. Gusto nilang tumulong pero kailangan din nating hayaan ang mga investigador na gawin ang kanilang trabaho at pag-aralan ng maayos ang investigasyon. Sa huli, sila ang kailangang tumistigo sa korte. Kung at kailan siya matagpuan at pagkatapos, kung at kailan mahuli natin ang gumawa ng krimen. Oo. At yan din ang sinabi ng sheriff sa kanyang panayam. Alam mo, kailangan namin panatilihin ang integridad ng lahat ng ito. Dahil sabihin na nating mapunta ito sa korte balang araw kung magkakaroon ng paglilitis. Tama ka, kailangan nilang magpatotoo na sinunod nila ang tamang proseso, sinunod nila ang mga patakaran. Kaya, alam mo, sa huli, lahat ay naghahangad ng hustisya. Kung sakaling magkaroon ng kasong kriminal dito, kailangan nating siguraduhin na tama ang lahat. At sa palagay ko, habang naririnig ko ito, naalala ko bigla nung pinag-uusapan mo yung tungkol sa paglalakad sa alambre. Ang insidente sa Idaho 4 ay nangyari noong Nobyembre 2022, kung saan 4 na kolehiyong estudyante ang pinatay. Noong panahong iyon, lahat nagtatanong, ano bang nangyayari? Moscow Police Department? Ayusin niyo trabaho niyo, parang wala kayong info. Tapos pagkatapos ng isang buwan, sinabi niya na lang, nahuli na si Bryan Kohberger. Matagal na namin siyang hinahanap pero hindi pwedeng sabihin sa inyo or sa publiko. Kaya naisip ko, baka ganun din dito. Tayong mga tao, Diyos ko, Pima County, ayusin nyo naman. Sa totoo lang, mas marami pa silang impormasyon kaysa sa ipinapakita nila. Totoo sila. Siguro 25% lang ng alam nila ang alam natin at sinadya talaga yon, hindi aksidente. Hindi naman sila nagiging masama or sinusubukang, alam mo na, hindi makipag-ugnayan sa komunidad. Pero sinusubukan lang talaga nilang maltago ng impormasyon. Kasi ayaw nilang may magtangkang ilagay ang sarili nila sa panganib. Kung ilalabas nila kung sino ang gumawa, baka may magtangkang harapin siya at magiging masama ang kalalabasan nun. Hayaan mong gawin ng mga pulis ang trabaho nilang pinag-aralan at sinanay sila at gawin ito ng maayos. Kaya hindi ko naisip. Sa tingin ko, masigasig silang nagtatrabaho at may sapat silang resources para sa kasong ito. Kaya hindi talaga naging tanong yan sa akin. Siyempre, based rin sa background ko sa law enforcement. At sa totoo lang, sobrang dami ng mga tips na natanggap nila, nasa libo-libo na talaga, sabi mismo ng sheriff. Sinasala namin ang libo-libong mga video. Para sa akin, kahit parte pa lang nun, parang 100 araw na ang lumipas at sinasabi ng mga tao, tumatakbo ng oras. Pero baka sobrang dami lang din ng ebidensya. Sa trabaho ko, minsan kailangan kong mag-review ng mga video at body cam. Umaabot ito ng maraming oras. At kung tinitingnan mo talaga bawat frame, dahil kahit ano pwedeng maging clue, posible bang yun ang dahilan kung bakit ang tagal ng proseso? Tama ka. Binalikan namin nung Canal Murders na inabot ng 3 at kalahating taon bago nalutas ng cold case group. Meron kaming halos 1,000 tips at isa-isa naming tinatawagan ang mga kahina-hinalang lalaki. Sinisiyasak namin siya at tatanong, gusto ba natin kunin ang DNA niya? Matagal talaga. Matagal talaga kasi ayaw mo may mamiss, pero kailangan mo rin magpatuloy. Kaya malaki talaga ito at ang dami ng mga kamera na nandiyan ngayon. Sa mga kalsada. Mga interseksyon, mga negosyo at mga tirahan. Kailangan mong tingnan ang bawat isa sa mga iyon. At nangangailangan talaga ito ng napakaraming tao para masuri lahat ng yon. At yung mga pumapasok na tip, kasi hindi ba kalokohan lang, pero hindi ba may laman.
Kung tumawag sila na paulit-ulit at may dagdag na impormasyon, dapat bigyan pansin yon. Kaya ang hula ko, alam mo yon, binabalik ka lang nila yung listahan at sinasabi, sige, piliin natin yung mga talagang matitibay, yung kailangan nating balikan at suriin ulit. Oo, mahirap dahil halos lahat may ring cameras. Malaki ang naitulong nito sa paglutas ng krimen at marami tayong naitatala sa camera pati sa CCTV. Maganda lahat pero gaya ng sabi mo, nakaka-overwhelm din sa dami ng kailangang daanan nila. Iniisip ko lang, sa kalsada sa labas ng bahay ko, ang dami ng cameras sa isang block. Siguro dose na. Kaya, mahirap talaga kapag pinag-uusapan mo ang ganito kahabang panahon at kailangan mong daanan lahat kasi sobrang dami talaga. At siguro ngayon, yung mga tanong ko sa'yo ay medyo hihingi ng opinyon mo. Dahil pinag-uusapan natin ang posibleng gumawa nito based sa karanasan mo. Kung magpo-profile tayo ng suspect o mga suspect, anong uri ng tao sa tingin mo ang gagawa nito? Alam mo, isa to sa pinaka-challenging na investigasyon na nabasa ko sa buong karanasan ko. At muli. Ako, wala akong case file, wala akong access sa lahat ng impormasyon na meron sila. Kaya mahirap talaga para sa akin magsabi. Pero kung titingnan mo yung video, kung siya talaga yung dumukot, parang baguhan lang siya. Sa mga suot niya, kung paano niya suot yung mga gamit niya, alam mo yon, yung holster, yung gloves, yung pangtatakot niya sa camera. Para sa akin, ang weird nun. Ang weird na walang tumawag at nagsabing, uy, kilala ko yan. Kilala kong lakad niya, alam mo yon, pati yung mga kilay. Doon na mimili yung taong yon sa Walmart kung saan daw binili ang gamit. Para sa akin, weird lang talaga yon na walang kahit sino nun at baka ibig sabihin nun, taga-ibang lugar siya. Kaya alam mo yun, iba-iba ang pwedeng mangyari o puntahan. Ibig kong sabihin, alam mo yun, parang kung saan-saan mapunta to, kailangan kong tignan yung motibo. Para sa akin, Paulit-ulit akong bumabalik. palagi kong iniisip ang motibo, baka dahil kay Savannah, dahil sikat siya. Tapos, alam mo yun, sa buhay niya, at ayaw kong siyang sisihin. Pero may narinig ako mga haka-haka tungkol dito. Pero sa isang banda, parang may gustong gumante sa kanya or may gustong pigilan siya sa isang bagay. Or alam mo yun, para sa akin, yun ang motibo. Ay, ang hirap talaga kasi, alam mo yon, meron akong... Hindi ko sinasabing pareho kami ng trabaho. Reporter din ako na kilala ng publiko, lalo na ng mga nasa Instagram ko, pati sa DM o comments. Minsan nakala ng iba, kilala ka na nila o magkaibigan kayo, habang ang iba, galit pa. At siya pa, nasa national o international na entablado. Dahil sa mga sala at kusina ng tao, parang kilalang kilala nila si Savannah Guthrie. Alam ng tao kung saan siya galing, may sarili pa siyang Wikipedia page. Pwede nilang balikan at tingnan ng nanay niya na lumabas din sa Today Show at hindi naman niya kasalanan yon. Pero lalo lang nitong ginagawang komplikado ang lahat. At siguro, yan na rin ang magdadala sa pinakamahirap kong tanong. Ano sa tingin mo ang nangyari? May mga nagsasabi tungkol sa posibleng pagkakasangkot ng mga Meksikano. Nabanggit din ang disyerto ng Arizona. Pwede kayong nandoon si Nancy? Ibig kong sabihin, napakaraming posibleng direksyon na pwedeng mangyari dito. Ano lang ang mga naiisip mo? Sa totoo lang, ang alam ko lang ay mahirap ilipat ang isang... Hindi ko alam kung buhay pa siya nang umalis siya sa lugar, pero mahirap talaga. Lahat na nabasa ko, hindi siya masyadong nakakalakad. Hindi talaga siya ganoon kaayos maglakad. Kaya kung ililipat siya sa malayo, kailangan talaga may nagdala sa kanya gamit ang kotse. Kaya kakaiba na walang, alam mo yun, walang ring camera sa mga kapitbahayan ang nakahagip sa kotse yon. Baka merong nakahagip. Para sa akin, hindi ko iniisip na kinalalkan siya papunta sa disyerto. Kasi sobrang mahirap yon. Sa tingin ko, baka inilagay siya sa isang sasakyan at dinala. Yun ang iniisip ko. Kung saan siya dinala, mahirap sabihin. Kakaiba na may malaking gantimpala na inalok. Ibig kong sabihin, umabot na ito ng mahigit $1,000,000 at wala namang, alam mo na, lumantad para kunin yon. Kaya kakaiba rin yon para sa akin. Ang dami talagang kakaibang bahagi sa investigasyong ito na alam mo na sana kapag natapos ang katahimikan ay mapaggudtong-dugtungan nila ito. Sa ngayon, mahirap talagang sabihin kung ligtas si Nancy. Hindi maganda ang sitwasyon dahil sa kanyang medical na kasaysayan at gamot na kailangan, pero sino ang nakakaalam?
Sana magkaroon ng resolusyon, makabalik si Nancy ng buhay, at mapanagot ang gumawa nito. Makukumpleto na rin natin ang kulang sa palaisipan na ito. Pero ito ay sasabihin ko na isa itong matinding investigasyon. Totoo, talagang totoo, tama ka. May mga himalang kaso na iligtas si Elizabeth Smart matapos halos 1 taon. Si JC Lee Dugard, sa tingin ko, ay nawala ng 18 taon. At alam mo, naparusahan din ng mga gumawa nito, kaya may mga himala talagang nangyayari. Posible ito. At umaasa ako ng magandang resulta para sa pamilya Guthrie dahil siguradong napakahirap nito at patuloy pa ring mahirap pag-usapan. Tama ka, seryoso at kakaiba ang investigasyon na ito. Troy Hillman, salamat sa pagbisita sa Scandal at sa pakikipag-usap sa amin. Salamat sa pagbibita sa akin, Sierra. Kung may alam ka tungkol sa kinaroroonan ni Nancy Guthrie o anumang tip, i-report ito sa Pima County Sheriff's Department o FBI. Kung nais mo pang suriin ng mas malalim ang kasong ito, i-download ang Law and Crime Plus app para makita lahat ng file ng kaso ni Guthrie na pwede mong pag-aralan. Dito muna nagtatapos ang episode ng Scandal ngayon. Kung nagustuhan mo ang napanood mo at gusto mo pang makakita ng iba o makipag-ugnayan sa akin sa social media, mahahanap mo ako sa Instagram bilang Sierra Gillespie. Salamat sa panonood ng episode ng Scandal ngayong araw. Tulad ng dati, ako ang inyong host, Sierra Gillespie, at magkikita tayo muli sa susunod.